mga kaibigan, ako, si Jose Roger Lumagas, o pwede niyo rin akong tawagin Kanji. Inaanyayahan namin kayo sa wika, saan ka nagmula. Kasama ko ngayon ang aking mga espesyal na panauhin na sina Mark Panta, Carol Federico, Erica Pilar, at Ellen Timbak. Kamusta kayo mga kaibigan? Mahusay. Ang episode na to ay pinamagatang Wika at Diwa, ang kwento ng wikang Filipino. Tatalakayin natin kung saan nga ba nagsimula ang wikang Filipino, mga importanteng impormasyon at kahalagahan ng wika. Layunin nito ay bigyan natin ng pansin ang kahalagahan ang wikang pambansa. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais kong magbigay ng kaunting kasiyahan sa ating lahat. Kaya heto ang ating palaro. Simple lang ang mga patakaran. Ang bawat isa sa atin ay magbibigay ng pangalan ng wika na ginagamit dito sa Pilipinas. Maaari tayong magbigay ng kahit anong wika. Kapag ikaw ay hindi nakabanggit ng wika sa loob ng 5 segundo, ikaw ay may parusa. Handa na ba kayo? Handa! Simulan na natin. Simulan natin kay Mark. Wikang Tagalog. Cebuano. Ilocano. Tama. Batanggenyo. Mark. Bisaya. Bicol. Kapampangan. Ilonggo. Okay. Pwede. Tuloy. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. So, doon na ang laro natin. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Una, balikan natin ang mga pangunahing kaganapan sa kasaysayan ng wikang pambansa. Alam niyo ba kung anong saligang batas nagmula ang ating wika? Ano ang pinagmula ng wikang Filipino? Sa aking pagkakaalam, ang wikang Tagalog ay nagsimula noong panahon ng Biak na Bato, panahon ng Kastila, kung saan ang wikang Tagalog ay ginagamit bilang wika ng revolusyon. Siyang tunay. Alam niyo bang may tinatawag tayong gintong panahon? Wala kasi tayong sariling identidad, wala rin tayong opisyal na wika. Kaya ito ang akbang sa pagbuo at pagtanggap ng ating wikang pambansa. Naalala niyo ba kung sino si Manuel Luis Molina Quezon? Oo, kilala mo yan. Ay oo, siya ang ating ama ng wikang pambansa. Sinubok niya na magkaroon tayo ng isang nagkakaisang wika at ang aking kakatanda, pumili si Manuel Quezon ng isang tao na magtatalaga ng wikang opisyal. Parang L ang unang letra ng kanyang pangalan. Tama ka dyan. Siya nga si Lope A. Santos. Kinikilala siya bilang mahalagang tao sa pagbuo at pag-unlad ng wikang pambansa. At siya rin ang ama ng balarilang Filipino. Gumawa sila ng isang samahan o organisasyon na tinatawag na SWP or Surian ng Wikang Pambansa. Layunin nito na mapag-aralan, paunlarin at itaguyod ang wikang pambansa. Salamat, Ariel, sa pagbabahagi tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa. Ngayon naman, talakayan naman natin kung paano higit na lumawak ang kaalaman natin sa wikang ito sa pamamagitan ng mga batas at teknolohiya. Mark, ano ang masasabi mo tungkol dito? Oo, Kanji, napakahalaga ng mga batas na nagtataguyod ng wikang pambansa. Halimbawa, ang batas Commonwealth bilang 184 noong 1936 na lumikha ng surian ng wikang pambansa o SWP. Ang layunin nito ay pumili ng isang batayang wika para sa ating pambansang wika. Bukod dito, ang konstitusyon ng 1987 ay nag-aatas na ang Filipino ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas. At dapat itong paunlarin at pagyamanin batay sa iba't ibang wika sa bansa. Kaya nga, napakahalaga talaga ng mga batas na yan. Pero, Karil, paano naman nakakatulong ang makabagong teknolohiya sa pagpapalaganap at pagunlad ng ating wikang pambansa? Malaki ang naging kontribusyon ng teknolohiya, Kanji. Sa pamamagitan ng pandaigdigang ugnayang elektroniko, mas madaling makuha ang mga materyales na nakasulat sa Filipino. Halimbawa,
maraming internet at pang-aklatan na elektroniko ang naglalaman ng mga aklat, artikulo at impormasyon tungkol sa wika. Bukod pa rito, ang mga aplikasyon at gamit para sa pagsasalin ng wika ay nakakatulong din para mas maunawaan at magamit ang wikang ito sa iba't ibang konteksto. Tama ka dyan, Karin. Isa pang halimbawa ang paggamit ng Pilipino sa paglikha ng nilalaman sa YouTube or TikTok. Isa rin ang mga vlog at mga edukasyon nilalaman sa Pilipino ay nagiging sikat at nagbibigay ng oportunidad na sa mga kabataan na para matuto at pahalagahan ang sariling wika. Napakaganda ng mga puntong yan. Sa teknolohiya, hindi lang napapanatili ang wika, kundi nagkakaroon din ng espasyo para ito ay maibol. Ngayon, kung meron kayong ibang kaalaman o karanasan sa paggamit ng teknolohiya para sa pagpapayaman ng wika, i-share nyo rin yan. Bilang karagdagan sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino, naaalala rin natin ang pagpapahalaga sa wika at panitikan at kung bakit mahalaga itong paunlarin. Eka, sa tingin mo, gaano kahalaga na maunawaan at suportahan natin ang kultura at kaugaliang Pilipino? Sa tingin ko, pinapahusay ng wikang Pilipino ang mga nakasanayan sa komunikasyon at itinataguyod ang pagkakaunawaan ng mga Pilipino. Pinapahusay ang kanilang kakayahan magpahayag ng mga opinyon, idea, at damdamin. Kaya napreserba ang ating kultura at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Tama ka dyan, Eka. Ikaw naman, Eric. Ano kaya sa tingin mo? Sa tingin nyo, ano ang kahalagahan ng pagmamalaki at pagkikilala sa sariling identidad bilang Pilipino? Sa tingin ko, ang pagmamalaki at pagkilala sa ating sarili identidad ay mahalaga sapagkat ito ang magbubuklod sa atin sa ibang lahi. Sa pag-unawa at pagpapahalaga ng ating kultura at mga tradisyon, mas magiging matatag at ating pagkakakilanlan. At bilang karagdagan sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino, naalala rin natin ang pagpapahalaga sa wika at panitikan at kung bakit nga ba mahalaga itong paunlarin. Karin, para sa iyo, bakit mahalaga ang wika at panitikan sa kultura at pagkakaisa ng ating bansa? Napakahalaga ng wika at panitikan dahil ito ang salamin ng ating kultura at kasaysayan. Sa pamamagitan ng wika na ipapahayag natin ang mga ating saloobin, tradisyon at mga natatanging katangian bilang Pilipino. Samantala, ang panitikan ay nagbibigay ng inspirasyon, nagkukwento ng ating mga pinagmulan at nagbibigay buhay sa ating identidad. Tama ka dyan, Karin. Ang wika at panitikan ay hindi lamang komunikasyon, kundi tulay sa ating kasaysayan at pagkakaintindihan. Mark, sa tingin mo, paano natin mas mapapalakas pa ang pagmamalaki sa ating wika at panitikan? Sa tingin ko, kinakailangan nating suportahan ang mga inisyatibo na nagtuturo ng wika at panitikan sa mga kabataan. Pwedeng sa pamamagitan ng edukasyon, sining, at modernong teknolohiya na gumagamit ng wikang Filipino. Isa pa ang pagsusulong ng mga proyekto at kompetisyon na nagpapakita ng talento sa pagsulat, pagbigkas at paggawa ng kwento ay magpapalalim ng pagpapahalaga natin sa ating kultura. Tama. Maraming salamat sa mga sumubaybay at nakinig sa ating paksa ngayong araw. Sa panahon ngayon at sa pagtayo ng ating teknolohiya, mas maiging pahalagahan natin ang wikang Pilipino at ang layunin nito na mahalin ang wikang nasyonal sa pamamagitan ng pag-alam o pagsiliksik sa sariling kahulugan ng ating bansa. Sana ay marami kayong natutunan at na-inspire sa ating usapan ngayon. Kung may mga katanungan o komento, iwanan lamang ang inyong mensahe sa comment section. Yun lang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Kanji, sila ang aking makasama ngayon sa podcast na ito at kami ay isang Pilipino. Maraming salamat. Salamat. Thank you! At maraming salamat Paalam. po. Okay. Yeah. Ay.